Ang edukasyon ay siguro parang isang pakpak. Pakpak kasi sa isang lugar na simple, kung may pakpak ka, pwede kang makalipad ng mataas at makita mo yung lawak ng mundo. Makikita mo yung lawak ng oportunidad na kung ano man yung meron yung mundo. Ako po si Larry Salcedo, Teacher 3 and currently teacher in charge ng Liguma Mangyan Elementary School. Ang Liguma Mangyan Elementary School ay located sa malayong barangay ng Lisap, sa bayan ng Bungabong. Located dito sa mountainous area and kailangan mo tumawid ng ilog at tulay para marating to. From Bungabong naman, magta-travel ka ng almost 2 hours, including na habal-habal, and then maglalakad ka ng for about 30 minutes. Siguro from Manila, siguro around 8 hours to 9 hours, mga ganun yung travel. Sa ngayon, meron kaming 78 learners. Lahat yun ay indigenous people. And meron kaming 3 permanent teachers kami rito from DepEd. At meron din kaming 2 municipal funded and 1 volunteer teachers. So, bali, 6 kami lahat dito. Mostly yung learners namin ay taga rito sa community. Pero may mga feeder kami sitio, yung malayo sila, mga about 2 to 3 kilometers, yung naglalakad sila para lang makarating dito sa paaralan. Actually, hindi ko pangarap yung mag-iisang guro eh. Nag-push lang talaga sa akin yung, di ba sa pag nasa simpleng barangay ka, para mas madaling makamit yung pagiging guro. Habang tumatagal, parang nagustuhan ko na rin siya kasi marami ka natutulungan kung sa mga simpleng paraan ng pagtuturo. Kumbaga, may natatouch kang buhay eh. So yun, parang niyakap ko na rin siya as profession. Actually, pangarap to ng magulang ko eh. Nung una talaga ayaw ko, sabi ko, sige nga. Nung nag-aaral na ako, may nakakatuwang kwento pa nga eh, nagturo ako ng private school eh. Pag-uwi ako sa hapon, pagod na pagod ako, sabi ko sa kapatid ko, dapat ikaw na lang nag-guro eh, ito gusto mo eh. Tapos sa nanay ko, sabi niya, sige lang, ituloy mo lang. And then, at 2 years ako sa private, lumipat ako sa public. So yun, simula nun, parang nagustuhan ko na talaga. And then, hanggang ngayon, eh sabi ko, dito na ako sa profession. Yung challenge sa unang-una, yung pagdating ko rito, 2 pa lang classroom eh, hindi pa ganyan itsura niyan. Parang hindi siya conducive to learning. Tapos pagdating ko rito, walang kuryente, wala yung typical na gamit sa school, walang printer. Talagang yung scarcity ng supplies nandun. Eh, yun yung naging challenge. Sabi ko, paano kaya address to? Kasi ako yung unang-unang item dito eh. Sabi ko, hindi tayo makakapagbigay ng magandang edukasyon kung ganun. So, ang ginawa ko, hanap ng mga sponsor. And luckily naman, may nakukuha tayo. Ayun, from time to time, nagdadagdagan ng konti yung mga resources. Mas gumagaan na yung aming pagtuturo. Sa ngayon kasi, di ba, nasa digital age na tayo. So, ang paraan ng pagtuturo is hindi na katulad dati na chalkboard, gano'n. Kumbaga, mas maganda yung pagtuturo na may gumagamit tayo ng mga laptops, internet, ganyan. So, nung una talaga, ang hirap ng gano'n kasi, kumbaga, napipilitan ka magturo, gamit lang yung mga available na materials. Kumbaga, yung motivation ng bata is hindi gano'n ka taas. Samantalang kung may mga gamit kang laptop, TV, ma-arouse yung motivation nila eh. Kasi pag na-arouse mo ang motivation ng mga bata, mas magiging tuloy-tuloy yung learning eh. Hindi katulad kapag gumagamit ka lang mga traditional materials, kumbaga nalilesen yung motivation. Sa kabila ng hamon, parang inaccept ko na yung challenge kasi sabi ko, kung aalis ako rito, eh parang umurong na agad ako sa napakaikling panahon na yun. Sabi ko, siguro dinala ako dito ng Panginoon para may magawa akong maganda. And sa tulong naman ng community, sa partnership namin ng mga guro, ayun, may nakikita ko naman yung utay-utay na development. Kumbaga personal satisfaction na rin yung yung nangyayari na pag may nakita kang development na maganda, parang sige na, ituloy na natin to yun. Hanggang ngayon, nakakatuwa na makita na may nagagawang development sa pakikipagtulungan ng magulang at ng iba't ibang members ng community and then LGU na and then mga NGOs. Ganun. And nangyari yung magandang pangyayari gawa ng kuryente. Kasi sabi ko nga, in the absence of electricity, parang hindi ganun kabilis yung development, hindi rin ganun kaganda yung flow ng learning ba ng bata. Unang 2 weeks, kumbaga nandun yung assessment ko eh. Yung assessment ng ano ba yung kailangan ng school. Ang una kong pinariority talaga, since 2 classroom and dumadami yung enrollment, nag-top muna ako ng sponsor para sa classroom. And then nung meron na, yun, naghanap na ako ng sana ako sa electricity naman. Kasi naniniwala ako na mas mabilis yung development ng isang lugar kapag may electricity eh. So yun yung nagtulak sa akin. Sabi, ay kailangan ko na humingi ng tulong.
Actually, may isang school dito sa Bungabong North na naging beneficiary na ng One Meralco. Sabi ko, sabi ko, ano kaya ako lumapit ako doon. And luckily, si Engineer Gunay, yung wife niya is friend namin. Normal lang yung conversation. Sabi ko, tulungan mo naman ako ilapit kay One Meralco. And sabi ko, di ba affiliated si Engineer do? Sabi niya, sige nga, pero di ako nangangako. Sabi niya ganon. Kasi sige, sabi niya. Tapos umuwi si Engineer Gunay from Manila. Sabi niya, "Hoy friend, magdala ka daw ng sulat dito." Yun, dali-dali ako gumawa ng sulat. Padala ko kay Engineer Gunay. And then, parang nag-antay lang ako ng 2 or 3 months. May positive feedback na agad si One Meralco. Ang One Meralco Foundation ay ang social responsibility arm ng Manila Electric Company o Meralco na ang layunin ay magbigay ng pag-asa at liwanag sa mga kabataan, sa mga Pilipino sa anumang dako ng bansa. Yung School Electrification Program, nagsimula ito way back 2011. Ang mandate sa amin noon ay tumulong sa mga public schools na nasasakupan ng aming Meralco franchise area. Doon kami nagsimula mag-install ng solar at simula noon, way back 2011, hanggang ngayon umabot kami ng 304 public schools na nabigyan namin ng mga solar PV system sa mga kabundukan ng Mindanao, ng Visayas at Luzon, sa mga iba't ibang mga isla na hindi mo na mahirap nang mapuntahan sa layo ng mga probinsya. As a CSR arm of Meralco, we also do a lot of corporate citizenship activities like community relations. We take care of the communities where the businesses operate. We also have youth and women development, volunteerism and employee giving, and of course, disaster response. So these are the kinds of programs that we do in One Meralco Foundation. But nearest to our heart is really on electrification. We believe that our programs can only be sustainable if we use the core competencies that we have. And bilang Meralco, ang kagalingan ay nasa pagbigay ng access sa kuryente. Yan din ang minarapat ng One Meralco Foundation na gawing mission niya. Ang talagang makapagbigay ng access sa kuryente sa ating mga kababayan na nangangailangan nito. Na-identify namin yung Liguma dahil nga po sa aming co-employee. Nirecommend niya ito sa amin. Dahil nalaman niya na ang One Meralco Foundation ay pumupunta sa iba't ibang mga probinsya, kagaya ng Mindoro. So nung nalaman niya na meron kaming mga projects before doon, meron din siyang mga nirecommend na mga eskwelahan. Isa po dito yung Liguma Mangyan. Nung napuntahan namin, nag-site assessment kami, doon ko nakita yung importansya ng electrification sa eskwelahan. Ang mga estudyante dito ay purely indigenous Mangyan tribe. So talagang ang pagkakaroon ng kuryente wala talaga silang kaalam-alam dito. Hindi nila alam ang mga modernong teknolohiya sa pag-aaral, lalo na yung mga laptops, TV. Kaya nung nadalaw ko ang kanilang eskwelahan, sila talaga ang naging priority school namin na mabigyan noong 2024. Actually, nung dinala nila, naging part na agad sila nung journey nung One Meralco, yung sa pagbubuhat pa lang. Sabi ko, yan, sige, tsagaan na lang natin kasi mas malaking maging epekto na sa atin. Mas maganda yung maging epekto. So, nung una, hindi nagkaroon nga ng installation, and then fully installed na, parang nagkaroon ng pailaw Yung tuwan-tuwa sila kasi from the first time, lumiwanag yung school. And then, parang source of entertainment kasi yun yung naging dahilan para makapag-charge agad sila ng cellphone and makakonek sa internet. Kasi dati, walang signal dito, tapos pag nalobat sila, pumupunta pa sila sa baba. So, mas malayo sa kanila. Ay ngayon, mas okay na sa kanila, mas malapit na. Sabi nga, di ba, kapag may internet at may kuryente, parang everything is possible. So, sa classroom, hindi na limited lang dun sa traditional method na teacher, papel, ganun lang. Kumbaga, kung nagagamit na yung mga laptop, mas nagiging maayos yung pagtuturo nila sa araw-araw. Napaka-importante ng edukasyon. Katulad ko, galing din ako sa isang pamilyang mahirap. And kumbaga, nagbago din yung estado ng pamumuhay namin kumpara sa una na wala pa nakagraduate. Nung nakagraduate ako, kumbaga, naging
mas maayos yung takbo ng buhay namin. At ganun din, gusto kong maranasan ng mga taga rito, lalo ng mga IT, na kapag nakatapos sila ng edukasyon, hindi lang sila magiging isang simpleng mamamayan, kumbaga, magkakaroon sila ng mas maayos na pamumuhay, and from that, mas lalaki yung oportunidad nila and mas magiging maayos yung pagtulong nila sa kanilang pamilya. Sa tingin ko kakaiba yung experience na nakikita natin. Marami sa atin nakatira sa syudad at mawalan lang tayo ng kuryente ng 5 minuto, 10 minuto, halos lahat ng kailangan nating gawin tumitigil na. Tumitigil na yung buhay natin. Sa mga lugar na napupuntahan ng One Meralco Foundation, baliktad. Normal sa kanilang walang kuryente. At ngayong magkakaroon ng kuryente, if you can only see the kind of wonder and amazement in our students who for the first time will be able to learn from a laptop or to be able to watch a lesson from a big television. If you see the kind of yung ginhawa ng ating mga guro na makakagamit na sila ng PowerPoint o makakaprint na sila ng test paper sa school nila mismo. Dahil dati kinakailangan nilang tumawid ng dagat para mag-print sa mainland. Ganito yung mga klase ng pakiramdam na alam mong meron kang difference na nagagawa. Hindi lang sa mangilan-ngilan ng mga estudyante kasi naapektuhan ang buhay ng guro, ang buhay ng estudyante at ng kanilang mga pamilya. And I think the bigger reward is that you know that our young people are able to dream bigger and to dream wider because they have access to more learning and to more information and therefore open themselves up to more opportunities na nakikita na lalo na kapag nagkakaroon na ng internet ang kanilang paaralan. At ang trabaho natin bilang mga kumpanya at bilang mga foundation ay talagang maipaabot sa mga kababayan natin na nangangailangan nito, itong mga teknolohiyang ito. I think technology can only become really meaningful if it reaches segments of society which really need these technologies the most. And we, as One Meralco Foundation, see it as a very important mission of ours to make sure that the benefits of electrification really reach Filipinos who really need it. Alam naman natin yung edukasyon ay napakahalaga, di ba? So, ang Meralco o ang One Meralco Foundation, patuloy kaming tutulong, magko-contribute sa pamamagitan ng pag-donate ng solar PV system, pagbibigay ng liwanag at pag-asa sa bawat eskwelahan. Hindi kami hihinto, Luzon, Visayas at Mindanao, nandyan kami. Pupuntahan namin ang mga bawat isla, mga liblib na kabundukan na may mga eskwelahan ng ating DepEd o ang ating kagawaran ng edukasyon. Sila kasi ang aming partner ever since. Hindi kami hihinto na makipag-partner sa kanila kasi alam namin na ang pag-donate ng solar ay magbibigay ng malaking tulong o malaking hakbang sa bawat estudyante na nag-aaral sa mga eskwelahan na to. Nagpapasalamat kami na naging instrumento ang OMF para matupad ang pangarap natin na walang Pilipino ang maiiwan sa dilim. Dahil ang edukasyon ang nagsisilbing daan para sa mas maliwanag na bukas. Hindi mo kailangan ng kaayusan pag tinignan mo yung aklatan. Ang sitwasyon ng aklatan ko ay tulad ng isang mahirap o may kahirapan na pasilidad. Doon nakikita na sa dulo ng paghihirap mong maghanap ng aklat na gusto mong basahin, matatamo mo ang tagumpay. Mang Nani, ang aking tawag ng mga tagatangkilik ng libreng aklat dito sa Barangay La Paz, Makati. Nagsimula akong trabaho, nag-aaral pa lang, nag-student aid ako sa library ng 4 na taon. Kanya, nung nagkaroon ako ng transcript at saka diploma, nagsarili ko ng consultancy sa income tax services. Dahil nga naghirap ako ng ilang taon para makakaroon ng karunungan sa eskwelahan. At ang eskwelahan naman hindi kayang magbigay ng tamang kompensasyon sa nalalaman mo.
Ganun pa man, naisip ko na lang sa disappointment ko, sundin ko na lang ang isa sa mga misyon ko na natupad naman, yung libro, aklat, na sa ngayon, hindi ko na binibenta o binibigyan ng halaga, kundi ito ay libre. Libre sa lahat ng may gusto, sa lahat ng gustong magbasa, sa lahat ng nagnanais magtayo ng aklatan sa kanilang komunidad, lalo na sa mga malalayong lugar sa ating isla ng bayang Pilipinas. Yung Reading Club 2000, dahil may pagkakolonyal ang pag-iisip ng mga nagbabasa ng mga aklat, madali nilang maintindihan. Reading Club, tinayo ng taong 2000. Dumaan ka dito, makita mo yung karatulang nilagay ko, 50 piraso na simula ng aking misyon na dumami sa panahon ngayon na sa humigit kumulang na 6 na milyon na ang mga tumulong na libro para makarating sa mga iba't ibang kanayunan. So, yan ang Reading Club 2000. Hindi ko inahangad na dumami ng ganun, pero hindi ko na mapigilan. Nagkaroon ng buhay ang pagre-recycle, pagre-reuse, repurpose, pag-reinvent ko ng paggamit ng mga aklat para nang sa ganun, may konting kaalaman ang ating mga kababayan. Kanya ang ginawa ko, unstructured, non-traditional. Kakaiba, yung hindi nila magampanan, yun ang ginagawa ko. Ang ibig sabihin ng hindi magampanan, pag nag-discard sila ng libro, nakakaawa ang mga aklat kasi may buhay yan. Galing yan sa puno na pinutol, ginawang papel. Tapos tatapon na lang, susunugin, gagawing recycled boxes. So may gamit pa niyan dahil nakita ko sa ilang mga lalawigan na napuntahan ko, talagang kulang na kulang ang babasahin. Kanya dahil meron ng mga natutulog na mga aklat sa maraming tahanan, nainganyo sila na pumunta dito at itulong. Ang talagang intensyon ko sa simula't simula pa na natutunan ko, yung mga mahihirap. Kasi sa taong mahihirap, alam ko merong mga sikreto na matututunan. Sa dulo ng kahirapan, pag hindi nila tinanggihan ng pagtanggap ng kahirapan, merong ginhawa. Kaya sa maraming mahihirap na lugar, doon ko dinadala yung mga aklat. At dito naman, pag ang mga mahihirap na bumibisita dito, yun ang tutunguhan ko at tinatanong kung ano ang talino nila, ano ang sikreto nila sa buhay. Bakit hindi nila mahuli-huli, no? So, ang mga bumibisita dito, bukod sa mga estudyante ng nasa palibot, pati mga tiga Mandaluyong na estudyante sa iba-ibang pamahalaan ng kolehiyo, na tiga UP, meron tiga Maynila, Pamantasan, yung Universidad ng Manila, Universidad ng Pasay, Taguig, PUP, mga regular kong bisita. Yung Reading Club 2000, may Facebook page, may website, may email. Ito lang huling-huli, yung San Vicente, Katumbalen Elementary School, care of Teacher Tess, na siya ang nagtataguyod ng pagbabasa dun sa 200 kilometers mula sa siyudad ng Puerto Princesa, San Vicente. Bukod doon, ang nakaraang halalan, nagamit ko yung pasilidad ng mga politiko. Umabot ang libro ko sa isla ng Basilan City, sa sur. Ganon din sa norte, sa Bawang, La Union, sa San Fernando. Kasi doon naman, nag-volunteer ang aking team na mag-NAMPREL. Kanya, habang nagna-NAMPREL, naka-organisa ng mga reading clinics. Malaki ang pagbabago. Sa totoo lang, may pamamana na ako, namana na nga ng mga anak ko. Apo, sila na rin ang nagtataguyod dahil nag-aral sila sa paaralan, sa publiko. Ganun pa man, nakatapos sila ng with flying colors at saka nahigitan nila yung kinikita kong sweldo ng panahon ko. Ibig sabihin, yun ang reward ng sakripisyo ko sa ginawa ko. Tamang pagbabasa, magkakaroon ka ng power, maliliberate ka, mai-inspire ka.
macha-challenge ka. Maling pagbabasa, mali ang tutunguhan mo, kapahamakan. Dahil puro mali ang gagawin mong ganap sa iyong kasaysayan sa buhay. Lahat naman tayo dumaan sa bagay na ganyan. Kaya tapangan natin ang ating sarili sa tamang landas ng moralidad at spiritual, positive thinking. So, ang pagbabasa talaga is very powerful kung tama at hahango sa bansang Pilipinas ang tamang mga binabasang mga aklat na natututunan sa eskwelahan.